Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay! Ayan, isang magandang hapon po muli sa lahat ng ating mga kabayan. At muli pong nagbabalik, ito naman po ang ating panibagong edisyon ng ating programang Aksyon Barangay. Dito lamang sa Marinduque News Network at ako po ang inyong makakasama, ang inyong kabarangay, Ka Adrian Rosales. Ngayon pong araw po ng Biyernes, ika-15 sa buwan po na Oktubre 2021. At muli na naman pong naririto po ang ating palatuntunan upang muli na naman pong ibida, muli na naman pong itampok ang mga mahalagang mga programa na may kaugnayan sa barangay. Yung mga gandang mga programa na dapat ating papupurihan po natin. Kung meron tayong dapat pupunahin po natin. Lahat ng yan, dito lamang sa ating programang Aksyon Barangay. At bago ang lahat, binabati po natin na magandang hapon ang lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Bagay sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan ay napanood ang ating programa na Aksyon Barangay. Ano po? At lalo't higit sa ating mga kabarangay dito sa ating lalawigan ng Marinduque, sa lahat po ng ating mga kabarangay, sa bayan po ng Buwak, sa bayan po ng Mugpog, Santa Cruz, Torrijos, Buena Vista at bayan po ng Gasan, maging sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating Lucky 7 Channel 3 sa mga bayan po ng Gasan, Buwak at Mugpog. Napanood po tayo live buhat po dito sa Marinduque News Network. Ayan, binabati rin po natin ang lahat ng ating mga kababayan na ngayon po ay nagdadaos ng kailang mga kaarawan. Ano po, happy birthday. At nauna na para makapaghanda na ng mga papansit. Ano? Ayan, binabati rin po natin ang lahat ng ating mga kabarangay na ngayon po ay talagang gumagampan ng kailang mga halagang tungkulin, especially yung ating mga naglilingkod sa ating mga barangay, ano po, lalo na yung ating nag-isilbi bilang mga frontliners. Mabuhay po kayo at isang ligtas na araw po sa inyo lahat. Muli samahan niyo po kami sa loob ng isang oras ating pagkatanghal sa ating palatuntunan at huwag pong kalimutang i-like at saka po i-share para mas marami po tayong makasama sa ating mahalagang talakayin dito sa ating programa. At ngayon pong araw pong ito, huwag nating patagalin sapagkat meron po tayong isang, sabi ko nga po sa akin, ito special na panauhin. Ano po? Dahil ito po ay aking iniidolo nung panahong kami po'y una pang magkasama, ano po, sa serbisyo publiko. Ayan, dahil siya po ang isa sa aking mentor na ako'y unang mapapasok po sa, tawag dito, sa Provincial PNP o sa Marinduque Police Provincial Advisory Council. Siguro I think mga 8 years ago, Colonel, ano? 8 years ago. Oh. At yan, pinakita na po natin ang ating guest. At siya po ay ating kasama nung panahong ako po ay nasa sojourn pa, ano po, nasa Marinduque, nasa Mimaropa Sunrise News at sa Philippine Science Journal Association at Marinduque, dito rin sa Lucky 7 Channel 3. Ayan, ang ating pong panauhin, ayan, at nakikita po natin sa ating telebisyon, aking pong kasama ay isa po ngayong punong barangay. Ano po, talagang ang puso po ito nasa serbisyo publiko. At siya po mula sa pagiging colonel ng Philippine National Police. Ngayon po, siya po ay naglilingkod bilang isang punong barangay sa isang barangay dito po sa bayan po ng Buwak. Tumatayo din pong kabahagi ng Board of Directors ng Liga ng mga Barangay sa bayan po ng Buwak. Ayan, malugod po nating tinatanggap sa ating palatuntunan ang atin pong panauhin ngayon, ang ating pong magiting at talagang walang kupas na retired Colonel Gilmer Manguera na kasalukuyang kapitan ng Barangay Buliasnin dito po sa bayan po ng Buwak. Welcome sa ating programa, Kapitan. Maraming salamat, Adrian. Maraming salamat sa Marinduque News Network sa pagbibigay po sa akin ng panahon at siyempre in behalf of the Liga ng mga Barangay at ng aking barangay sa Barangay Buliasnin, ako po'y bumabati sa inyo ng isang magandang hapon ngayong araw na ito
sa weekend. Ayan. Sa bayan. Oo, at magandang araw po sa lahat din po ng mga kasamahang kapitan ng mga barangay dito po sa Buwak. Ayan, at Kap, siguro ang tanong po natin, sino ba? Siguro may naman akong introduction sa iyo, pero baka kulang pa. Sino ba si Kapitan Gilmer o Manguera o retired Colonel Manguera? Ako po ay tubong Buli Asnin at syempre po ang dati pong hepe ng Bayan ng Buwak ng 4 na beses at naging officer in charge din po ng lalawigan ng PNP. At nang tayo mag-retire, Adrian, ay syempre pinalad at nagkameron na naman ng pagtawag sa ating tungkulin. Kung kaya tayo ay inihalal noong 2018 bilang isang punong barangay ng Barangay Buli Asnin. So pagdating po natin ng Barangay Buli Asnin, tayo naman po ay inihalal sa Liga ng mga Barangay bilang isang Board of Directors. At sa kasalukuyan po ay ako po ang nakatalaga bilang chairman ng People's Law Enforcement Board dito po sa Bayan ng Buwak. At pang ilang term na po ito, Kap? Sa pagiging kapitan? Unang term. Unang term pa lang ngayon. Oo, pero may marami pong nakaatang, mukhang maraming nakaatang na po kaagad sa inyong mga tungkulin sa inyong sangay sa Liga ng mga Barangay. Opo. At sa unang term na po, Kapitan, alam po natin na mula sa pagiging pamumuno rin po naman yung inyong pinanggalingan at pero panibagong hamon po ito dahil dito po ay talagang mas ikaw ay konektado doon sa ating mamamayan Yes. Lalo sa inyong barangay. Siguro po ay tanungin din natin yung profile naman ng inyong barangay na ngayon ay pinamamahalaan. Nasaan po bang lugar yung Buli Asnin? Ipakilala po natin para at least may idea yung ating mga kababayan tungkol sa inyong barangay. So, ang Barangay Buli Asnin po, mga kababayan kong taga-Buwak at mga Marinduqueño, ito po ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Tansa, kanlurang bahagi ng Balugo at Dagat at hilagang bahagi at ng Tansa at Barangay Maligaya. Ito po ay may 270 square hectares at may layong 2.7 kilometers lamang mula po sa Bayan ng Buwak. At mararating po siya sa pamamagitan po ng tricycle, ng jeepney, ng iba-ibang mga sasakyan at maayos na po ang ating mga kalye sa tulong na rin po ng provincial government at siyempre po ng national government. At may ilan po na total population and voters ito pong ating pong barangay, Kap? Ang ating pong Barangay Buli Asnin ay mayroong 1,553 na populasyon. Yan po ay binubuo ng mga 757 na kalalakihan at 816 na mga kababaihan at kami po ay mayroong 331 household na binubuo naman po ng 425 families. At sa butante, meron po ba tayong record kung ilan po ang butante sa ang aming barangay? pong butante noong last ay umaabot po ng 800 voters. Pero ngayon po ay marami ang naidagdag gawa po doon sa extensions ng ating registered voters. At maaaring marami na rin po umuwi, dahil nga po sa pandemya ay umuwi at nagpa-transfer. Okay, maraming salamat at sa ating namumuno dahil baka sakaling magkameron na po tayong magandang resulta ng ating, dahil nagkakameron na po ng pagbaba ang trending ng ating mga COVID dito sa Bayan ng Buwak. Opo. At yung pong inyong barangay ay ano po ang pangunahing kinabubuhay ng ating mamamayan? Ay kasama nga Adrian, ang ating barangay po ay talagang ito po ang tinatawag na rice granary ng Bayan ng Buwak. Ang mansabang rice field po ay matatagpuan sa ating bayan at dito po ay napakarami ang ani ng mga palay. Ang ating pong barangay din siyempre ay napagkukunan ng mga produktong lamang dagat, yung tinatawag nating aquaculture products po. At mayroon ding mga baka at kalabaw yan dito sa atin. Pero pinaka-majority dito sa aming barangay ay ang siyempre po ang ipinagmamalaki naming pangproduktong palay. Ayan. So ito po ang rice granary pala ng Bayan po ng Buwak. Opo. Yung pong source po ng tubig po ninyo, kumusta po? Ito po ba ay may patubig o sahod ulan? Ang ating pong Mansabang Irrigators Associations ay napagkalooban po ng biyaya buhat sa ating
pamahalaang pang-nasyonal at napakaganda po ng ating irrigations diyan sa Mansabang. Ayan, siguro mamaya ay pag-usapan po natin yan patungkol po sa mga proyekto na yan na naibaba po sa inyo at lalo pang napaunlad ang inyo pong agrikultura. So sa ngayon po ay alam po natin na ang inyo pong barangay ay malapit lamang din sa ating kabayanan. Ano po, may iba pa po ba tayong negosyo na matatagpuan sa inyong barangay bukod po dito sa agrikultura? Siyempre po, dito ang mga negosyo po sa amin, narito po ang mga bayuhan na tinatawag natin, at saka siyempre po ang ating may mga pangisdaan din pong namumuhunan sa atin, sa barangay. At yun po, ang karamihan talaga dito ay magsasaka at magbukid dito sa Barangay Buliasnin. Opo, kaya dun po sa mga kababayan po natin na medyo hindi po pamilyar sa Barangay Buliasnin, pero sa mga susunod, magiging pamilyar na po kayo sapagkat dyan na po dadaan yung ating diversion road. Oo. Meron tayong 2.2 kilometers diversion road na magsisimula po doon sa barangay ng Maligaya papunta dito. Dito po pumapasok sa atin yung mga heavy equipment ng mga sasakyan na manggaling dyan sa bayan ng Mugpog. Most particular dito sa Barangay Balanacan. Ayan. So sa ating mga kababayan, dahil kung hindi pa po kayo nakakadaan, dahil hindi pa po talaga fully operated, yung pong mga kakalsadahan po dyan, pero magkakaroon na po dyan ng diversion road from yung mga bababa galing po sa pantalan natin, yung mga tracking, ay possible na dyan na po sila dadaan sa lugar na yan. Yan po ay dadaan sa Maligaya, sa Buliasnin, lulusot po yan ng Barangay Tabi. At yan po ay magkakaroon po ng tulay dyan sa area ng Lupak, patawid naman po sa barangay. Ano bang kasunod na barangay yan? Tatawiran yan? Tatawiran po, tatawid po yan ng barangay Bambangalon. Yan po yung mga po yan. Oo. So binapasyal po namin kayo para at least alam po ninyo yung pong mga nababanggit natin at sa mga susunod po, pagbukas na yan, ay madadaanan nyo ang rice granary po ng bayan po ng Buak, walang iba kundi ang barangay na kinakatawan ng ating panauhin na si Kapitan Gilmer Manguera. Okay, sunod po nating tanong, Kap, dahil sa ngayon po alam naman po natin na tuloy-tuloy na po yung pagtatayo, pagpaunlad ng ating mga mga proyekto ng ating pamahalaan. Sa ngayon po, ano po yung proyekto na kasalukuyang nagaganap o tinanggap at ngayon po ay ongoing projects diyan po sa inyo pong barangay? Yung nga po, yung nabanggit ko kanina, yung pong diversion road na 2.2 kilometers, 6 lanes po yan, pero sa ngayon po ay 4 lanes muna ang inuna ng ating pamahalaang pang-nasyonal. At kami rin po ay may mga proyekto doon na pinondohan din naman ng ating provincial government at saka ng ating pong barangay. Gusto ko lang maibalita na tayo po sa kauna-unahan dito sa bayan ng Buak, tayo lang po isa sa barangay na nagsagawa ng hiniling ng DILG na magkaroon tayo ng isolation facility. Meron po tayong pinagawa dyan na ginasusan po ng pondo ng barangay at ito po ay dalawa na kompleto po sa mga facilities ang ating isolation facility para makatugon po tayo sa panawagan sa pagsugpo ng ating COVID-19. Opo. So ito po ay pondo po mula po saan ito, Kapitan? Ito pong pinagpagawa po nitong isolation facilities po natin. Pondo po ito doon po sa atin na nagmula po sa 20% ng Barangay Development Fund. Wala pong ibang lumawak na magpundo kundi ang ating pong barangay at nagkaroon po tayo ng pagkakataon kasama ko ang sangguniang barangay upang maglaga kami ng kaunting pundo para doon intended lamang po para diyan sa ating pag-response sa COVID-19. Ayan. So doon sa ating mga kabarangay, lalo na po yung ibang mga barangay sa iba't ibang mga barangay dito sa ating lalawigan, makinig po kayong mabuti dahil alam po natin na ang lahat ng ating mga barangay official, mga barangay ay humaharap dito po sa hamon po ng COVID-19 sa ating lalawigan. At ating pong pakinggang mabuti kung papaano po nagawa ito ng barangay Buliasnin, nasa kailang pondo, papaano po ba nila na sa katuparan ito na nagkaroon po sila ng sariling isolation facility doon sa pondo na mayroon sila. At yan po ay inyo pong antabayanan. Siyempre, para at least maging aral po, pwede natin itong gayahin o kailan po mga ginawa, atin din po may isagawa dito sa ating mga barangay, lalo na po sa panahong ito na tayo po ay humaharap
at lumalaban dito po sa COVID-19. So, Kapitan, tanong ko rin lang po dahil sabi nga po nyo, meron po kayo in connection doon po sa inyo pong nabanggit na meron po kayong isolation facilities. Tanungin din po natin, kumusta po ang COVID situation sa inyo pong lugar? Meron po ba tayong mga nagpositibo dyan? At kung may nakarecover, ano po yung mga ginawa nyong paraan upang ito po ay mapagtagumpayan? Medyo sa pag-record ng ating kwan, marami ang na-record na nag-positive sa COVID-19 sa aming sa Barangay Buliasnin because considering the facts na ang Barangay Buliasnin ay marami po ang mga dayo na naninirahan. So ang mga carrier na namin na napag-aralan namin ay kung hindi galing ultimo sa ating pamahalaan, galing sa ating sa DOH, sa mga ospital at syempre yung ating mga tinatawag na mga APOR. So sila po ay nanggagaling sa ibang lugar, so nagkakameron sila ng nagiging carrier sila. Pero so far naman po, as of today, isang family na lang ang ating hindi nakaka-recover sa ating sa barangay at nakatutok po ang ating BHERT dito sa mga bagay na ito dahil yan po ang ang pulisiya ng ating na minamahal na mayor dito sa bayan ng Buwak ang tumulong dito sa rural health officers, sa mga health workers natin upang tayo ay makapagbigay talaga para ma-prevent natin. Siyempre po, Adrian, yung talagang yung dating ginagawa ng mga barangay captains, talagang mapapaaway ang mga barangay college. Dahil sadyang medyo matitigas din ang ulo ng ating mga kababayan o mga kabarangay. Pero alang-alang po, ang cue namin ginawa ay dissemination na talagang napakahirap na kalban tayo ng COVID-19. At talagang alam po natin yung challenge na ito na nagaganap po sa, dahil una-una, Kapitan, ay kayo po yung nakaharap dito sa ating mga komunidad, sa ating mga mamayan. Kayo po yung, sabi nga natin, ay talagang frontliners. Dahil kayo po yung unang-una na humaharap, kayo po yung una nagha-hands-on dito sa mga kababayan po natin na nagpo-positibo sa COVID-19. At bagaman medyo hati po ang pananaw ng ating mga kababayan regarding nga dito sa pag-isolate, pero marami nga po nagsasabi na mas pinaka-the best kung sa bawat barangay ay may mga sariling isolation facility. Dahil kung mas malapit yung ating mga pamilya sa atin, kahit pa sabihin na hindi naman natin kasama, pero naandun pa rin sa barangay, iba daw po yung dating kumbaga mas lumalakas yung kailang moral, at mas naaalalayan kahit na paano. So kaya nga po napakaganda na ang Buliasnin pala ay nakapagtatag o nakapagtayo ng sariling isolation facility. Pero ano po ba yung mga challenges din po dito, Kapitan? Dahil alam naman po natin, nakasama po niyan, pag may isolation facilities ka, talagang babantayan mo yung 24 hours. Paano po ito na hahandle ng inyong pong barangay at ng inyong BHERTS? Yun po ay naayon na rin po doon sa giya ng ating rural health officer kung ano mga gagawin. So palagi po ang ating mga BHERT namin sa barangay. In fairness naman ay talagang araw-araw po ay kinukuha ng temperatura ang ating mga COVID-19 patient. At kami po sa ngayon at saka yung mga nagdaang araw ay kami po ay naglagak na talaga ng kaunting pundo para doon sa mga vitamins namin para makatulong din naman kami dito sa ating mga COVID patients. At saka, ang problema, mga challenge mo dyan, pag in-isolate mo ang iyong mga tao, nilagay mo sa isang isolation facility, ay siyempre ay yung kakainin ng pamilya ang magiging problema. So yun po, ay nakahanda kami ron at dahil sa giya ng ating pamahalaang bayan, ay kami po ay nag-prepositioning na sa ngayon ng mga bigas, ng mga vitamins at saka mga alcohol, lahat ng kinakailangan po sa COVID-19. At talagang yung hamon na yan ay talaga kung hindi po tayo prepared, ay talagang medyo malaking hamon po yan sa sangay po ninyo. How about po yung ating po mga tumutupad niyan, ang inyo po mga barangay volunteers, ang BHERT natin? Kumusta naman po yung pong pag-handle po nila ng situation? Kumusta po yung pong kumbaga kalagayang kalusugan po nila? Wala po ba tayong nahawa din dahil po sa pagtupad ng kanilang tungkulin? Sa awa naman ng Diyos, ka-Adrian, ay wala naman pong tinamaan sa amin kasi ang aking bilin ay napakaigpit na walang pwedeng mag-response hanggang hindi naka-PPE. Kailangan na naka-face shield at kailangan naka-face mask tayo. Yun lang naman at palaging sundin yung mga health protocol, standard health protocol. Ay sa awa naman ng Diyos ay wala pa namang nasasalinan o
nagiging biktima na ating mga beer. Ayan. At napakaganda po ng ating pag-uusap dahil na tinatalakay nga natin, sabi nga po ni Kapitan, sa kanilang sariling pondo, ano po, ay sila po ay nakapagtayo ng kanilang sariling isolation facilities, na-handle nila yung situation, ano po, at kung paano po ito natutugunan, babalikan po natin yan, maya-maya po ng konti, pagkalipas lang po siguro ng ilang mahalagang paalala para po mas maintindihan natin, paano ba ito na pagtagumpayan na isagawa ng isang barangay, ako ba paano po naging matagumpay laban dito po sa pagharap sa pandemya na COVID-19. Magabalik po tayo pagkatapos mo na ilang mahalagang paalala. Dahil bakunado ka, aba panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panalo? Step 1. Register for free. Text ResBacunaReg, space name, /age, /address at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text ResBacuna, space, first letter ng vaccine brand, /pangilang dose, /LGU, /petsa ng bakuna, at isend sa 8933. Piso lang kada send. Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng 1 raffle entry. Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng 2 dose, additional 2 raffle entries for a total of 3 raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na isang dose lang gaya ng Johnson & Johnson's Janssen, don't worry, 3 raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may 2 raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng 6 na raffle entries. 3 monthly draws at isang grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa December 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Sa ResBacuna, protektado ka na, panalo pa! Bakunado Panalo Raffle. Para sa'yo ito. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa aming website. Muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunang Aksyon Barangay. Dito lamang sa Marinduque News Network at ako pa rin po ang inyong nakakasama, ang inyong kabarangay, Ka Adrian Rosales at ang ating panauhin, ang ating pong kapitan mula sa Barangay Buliasnin, si Kapitan Gilmer Manguera. Ayan. At kanina, bago tayo nag-commercial break, ano po ay ating pong tinatalakay nga kung paano po nagkaroon sila ng sariling isolation facilities at na hands-on nila itong pagharap sa COVID-19. So Kap, tanungin muna natin dahil alam naman natin ang challenge sa mga barangay ay yung IRA, yung maliit na IRA. So ang tanong muna natin, magkano po ba ang IRA ng Barangay Buliasnin? Sa ngayon na Adrian ay kami naman ay nag-increase ng konti dahil dati itong tinatawag na IRA yung Internal Revenue Allotment pero ngayon ang tawag na nila ay National Taxation Allotment. Oo. So sa ngayon sa Adrian sa ating pag-review ay ang Buliasnin po ay merong 3,397,742 na bagong nata na tinatawag. Pero nung nakaraan, nung tayo nagpagawa ng ating isolation facility, ay maliit lang po ang aming IRA. Ito po ay lumalabas na 2,425,745 pesos lamang. Pero yun po kasi nung ginawa natin ito ay hindi naman pagputok agad ng COVID-19, kundi kinabot pa ito ng mga October. Kasi nung unang puputok ito, hindi po natin masyadong gamay na kung paano na nakapagpapalabas ng mga pundo para sa ganitong gawain. Kung kaya't nung nag-utos, nag-atas ang ating pamahalang bayan ng Buwak sa pamumuno ng ating Mayor Arvin Carrion na kung maaari ay tumulong paglutas ng ating problema sa COVID-19. So kami po, ako personally, gumawa din kaagad ako ng program of work at ipinaprobahan ko at ito po ay ating inilatag dito sa ating
sa bayan ng Buwak. So, kung 2 million plus lang po yung inyong pong fund, so ilang percent po yung para po sa development na ipinagpatayo po ninyo yung po inyong isolation facilities, Kap? Actually, yung pundo na nakuha namin dito ay nanggaling na lang dito sa 5% po ng barangay development, yung BDRM fund namin. So, yun po yung 5% ng BDRR na statutory requirement sa pagpupundo. Yung 70% po ay gagamitin dapat sa mga preventive at saka yung 30% ay quick reaction fund. Doon po kami nakakuha noon, bagaman na October na yon, medyo paubos na rin yung ating mga BDRN fund, ay nakakuha kami doon ng more or less than 50,000. So, doon, tinulungan namin yon sa pamamagitan ko, nag-connecta kami ng mga donor sa iba-ibang mga tao na gustong tumulong. Actually talaga ng pandemic at marami naman ang tumutulong na nagbibigay sa atin upang tumulong sa ating ginagawang response dito sa COVID-19. So, ang nakuha nating pundo dito ay more or less parang 48,000 and inabot po ito ng 100,000, but most of the ibang materyales ay kinuha natin sa mga donasyon sa ating mga kaibigan dahil nakiusap tayo na kung maaari tulungan ang barangay para kapagtayo ng isang standard na isolation facility. Ayan, talagang nakakatuwa po dahil sa maliit na pondo sa 5% nung era na almost 2 billion sabi nga ni Kapitan doon sa 5% ay nahati pa sa 30% at 70%. So magkano na lamang po 'yan? At parang magkano po nasa 50,000. At dagdagan lamang 'yan dahil may mga donasyon, yung effort ng ating mga kababayan na nakibahagi at nakagawa sa halagang more than 100,000 ay nabuo po yung pong standard isolation facility. Doon sa iba nating mga kabarangay, mga official, kaya pala kung tutuusin, kung talagang gusto po natin at siguro na sa pakikipagtalastasan sa ating mga mamamayan na may kapasidad para tumulong, dahil sa totoo pong buhay, ay mahalaga talaga na mayroon po tayong sariling facility doon sa ating mga barangay sapagkat atin din po mga kababayan yung kung saan ay doon po yung ating pong aalalayan. So, ayan, doon sa mga barangay na nanonood po ngayon, ayan, yun po yung ginawa ng Barangay Buliasnin. Very challenging talaga, pero naisa katuparan nila. At parang sa buong buwak po ba, kayo lang ang mayroong ganyan? Meron din naman ang iba kasi in-adapt nila yung mga existing structure. Pero sa amin talagang itinagawa namin ayon doon sa kagustuhan din ng rural health at sila naman ang nag-design ng klaseng facility. Maliit lang siya pero standard. Doon, kompleto siya, may toilet siya, may patubig siya, may electric fan siya, at saka may wifi pa siya. Para naman yung mga patient doon ay hindi naman maligaw at hindi malungkot. Yun yung ating programang iginawa noon. Nagtataka nga sila kung paano natin nagawa, pero sabi ko, ay ako talaga, honestly, humingi ako ng tulong sa iba kong mga kaibigan, tumulong doon. At yun na nga po, yan na yung isolation facility namin. At marami na tayong nailagay dyan na nagamit na nila yan. At ang kahalagahan dyan, talagang paggamit yan, siyempre automatic, ipapa-disinfect mo ka agad yan. Isang delikado doon. Ayan, at may mga nanonood po pala tayong mga kabarangay sa Buliasnin. Mabuhay ang mga kababayan kong taga Buliasnin, lalo na sa mga taga-Aplaya, sabi ni Loreto Ola. Ayan. At yung po mga miyembro din po ng taga Buliasnin ako Facebook page, binabati po natin. At narito ang inyong kapitan na ngayon po ay ating panauhin. Si Elmer Similia nanonood din mula sa Barangay Tapuyan. Binabati ang Similia family. Ganon din si Maria Riansales Oracion watching from Marikina City. At ganon din si Shirley Pagurayan. Ayan. Ganon din sa lahat ng ating mga viewers sa Lucky 7 Channel 3. Patuloy po kayong sumubaybay sapagkat maganda ang atin pong tinatalakay po ngayon kung paano po natutugunan ang pangailangan ng ating mga kababayan sa magitan ng hindi kalakihang pondo. Okay, magkano po yung pong allocated budget po natin, Kap, dito po sa ating barangay at paano po ba ito hinahati-hati para maintindihan ng ating mga kababayan dahil minsan po akala ng ating mga kababayan ay ang laki ng pera ng barangay.
Ka-Adrian, para sa aking mga kasamahan at sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon sa mga viewers natin, mga taga-Buliasnin, ang ating pong national tax allocation sa ngayon, 2022 ay nasa 3,397,742 pesos. Ito po ay binabahagi sa mga sumusunod. Dapat po yung 20% nitong 3 million na ito ay gagamitin lamang sa strukturang proyekto katulad ng social development, economic development, at environmental development. So yung 20% po nung 3 million na yun, yung po ay nakabukod na kaagad at talagang ibibigay po yun doon. So yung 1% po para sa mga bata, yung BCPC po natin. So yan po ang bahagi. At syempre, Ka-Adrian, hindi pa po nawawalan ng kabahagi sa ang ating SK. Yan, magkano po? 10% po ng 3 million ay yan po ay napapapunta sa SK. So ako'y nananawagan na kung maaari yung sa SK funds natin ay magamit na rin at magawa natin ang paraan ng ating mga namumuno sa taas. Kasi ang SK po namin ay bumabahagi ng 348,982.22. Bukod pa ron, Adrian, may 5% pa ang gender awareness development. Ayan. Yan, kasali rin po yan. Kaya doon binabahagi, meron pa rin din po tayo. 5% siyempre yung sa BDR natin. At siyempre, hindi natin kakalimutan dito sa ating pagbabudget ay yung pong 1% ng ating mga senior citizen. Ayan, magandang balita. Meron pala kahit pa paano. So, paano naman po nadidistribute yan? Dahil marami po sa ating mga senior citizen na hindi nakakalabas, nasa mga barangay, ay talagang umaasa na kahit pambili man laang ng vitamina. Nadidistribute po ba natin yan at paano po, Kapitan? Nadidistribute natin, Ka-Adrian. In fact, nung nakaraan kami, ay nagkaroon kami ng feedings, mga gatas, kami sa ating mga senior citizen. At siyempre, yung kanilang operation, tinutulungan din natin. Pag sila ay tumatanggap ng mga 4-piece, pinasusundo natin sa ating mga sasakyan. Para naman yung ating mga senior citizen ay hindi na masyadong mahirapan. Oo. Pero kung titingnan po natin, yung pong 1% na yon ay kailanganing gastusin sa loob ng isang taon. Isang taon. Magkano po yung 1% ng 3 million? Ang amin pong 1% po nung sa amin sa ngayon, andito may dala kong record ay 34,898.22. 34,000 sa isang taon. Sa isang taon po. So talagang napaka-challenging po nito sa inyo pong sangay, po, Kapitan. Dahil alam na po natin na hindi po nauubusan ng pangailangan, lalo na yung ating mga senior citizen. So pagka po kinukulang, hindi po naiwasan, ay talagang lalapit po sa inyo. Paano po at saan po tayo lumalapit para po kahit na paano ay mapasaya yung ating mga senior citizen? Meron po bang nalalapitan tayo o may mga nagdo-donate po ba para sa ating mga senior? Nakakaroon kami ng mga solicitation, siyempre pagka magandang mga Pasko, hindi nawawala, nagkakaroon po tayo, at nakaka-raise naman tayo kahit na konti. In fact, ng mga nakaraang laban natin sa COVID-19, ay ang aming pong checkpoint ay naku, ay ang dami naman nagbibigay. Kasi natutuwa ko sa pagkain ng ating mga health workers, mga frontliners, hindi kinukulang. Alam ng ating mga kasama yan, ay yan po ay natutugunan. Pag may dumadaan, hindi nakakatuwa naman at merong nagbibigay ng pagkain, may nagbibigay ng pangkape, may nagbibigay ng pang-asukal. So nakikita mo, nadadaman ng mga tao yung bayanihan talaga dahil alam nila na yung ating mga frontliners ay gumaganap sa kanilang tungkulin. Yun lang nga, hindi natin maiwasan na kuminsan ay nagkakaroon ng problema sa frontliners, dala na rin ng kanilang katungkulan, siyempre ay nagagalit ang ating mamamayan. Opo, at siguro talagang hindi naman po yan problema lang sa inyong barangay, kundi sa iba't ibang mga barangay. Opo, at ayan, sa bondo po na almost 3 million, magkano nga po yung nakalaan po niyan para sa disaster po natin? Ang nakalaan po natin, 5% po ng total allotment natin ay 5% po. Binabahagi pa po yung 5% ng 70% sa preventive or maintenance at 30% lamang po doon ang pwede mong gastusin sa actual yung kick reaction fund na tinatawag. Halimbawa, nagbagyo, doon mo pa lang siya mga gasto. So, 70% nating maintenance, yung preventive natin, ay depende naman ilaan ng ating mga ng ating barangay.
So, dito po, Kapitan, ano po, kino-compute ko dito kung 3 million, ay almost, kung 5%, almost 150,000 lang po ang nakalat. Tama po ba? Tama po, 174,000. 174,000. So, tapos po hahatiin pa sa 30% at 70%. Yes. So, magkano na lang talaga yung makakarating? So, paano po nyo Isang natutugunan? taon po yan para sa kalaman ng ating mga mamamayan, ng mga viewers ng mga education. Oo. Yan po ay isang taon mong gagamitin. Isang taong gagamitin. Alam naman po natin, bukod sa pandemya, halos taon-taon na po tayo. Sa loob ng isang taon ay hindi lang isang bagyo ang dumadalaw sa atin. So, paano po natin natutugunan? Dahil, siyempre, may mga kabahan tayo naghahanap. Nasa na yung ayuda? Nasa na yung relief? O paano? Paano po nyo ito na nahati-hati? Gayong sabi niyo po kanina, may naka-allocate na din po kayo ng mga assistant, may mga bigas na may prepositioning na po kami. Sa Oo. ngayon, pinagandaan po namin ng October dahil salamat po sa GIA ng ating mga nasa pamahalaang bayan, lalo-lalo na ng DLG na nag-ata sa amin. Sabi nila na kung po pwede mag-repositioning na kayo dahil we are expecting ay mga bagyo ngayong October. Oo. So, doon po nyo, kumbaga, nire-ready na rin nyo para at least nakahati-hati na natin na maayos. Yun nga po ka Adrian, ito po nakakatawan. Hindi lang po ito sa bagyo Oo. kundi ito po yung nakalagay pa rin sa pandemic. Oo. Yung 30% and 70% sa pandemic pwede pa rin gamitin at kung may bagyo, kaya nga paghahatian pa nila. Kaya nga minsan ano po, naghahanap yung ating mga kababayan na sabi ano daw, ang tawag, pasensya na kayo ha, pero ako po, hindi ako sumasang-ayon sa sinasabi nyo na ang mga kapitan ay kupitan. Ano po? Dahil kung maintindihan natin ngayon, itong budgeting na ito, itong binabanggit nga, talaga pa paano pagkakasya yung 150? Ilang buwan meron sa loob ng isang taon. At ilang bagyo, bukod pa dito itong ating pandemic. Kung kinukulang po, Kapitan, saan po ba tayo kumukuha? Meron naman po tayo, inaatas din ng batas, magkakaroon tayo ng solicitation. Yun naman po ay hindi na nangangailangan. Generating funds sa barangay. Hindi naman nangangailangan na yan ng mga permiso. Buat dahil nakalagay sa batas na pag doon sa locality mo, you can make a generating fund by way of collecting doon sa inyong barangay. Ayan. So, yan. Ganyan niyo po yung ginagawa. Talagang lahat ng paraan ginagawa ng ating mga barangay para lamang matugunan yung pangangailangan ng ating mga mamamayan. Ano po? Pero ibahin natin ang tanong. Magkano po ang honoraryo ng isang kapitan diyan sa Barangay Buli Asnin na dati pong ilang beses na naging hepe ng Municipal Police Station at naging deputy at OIC ng Marinduque PNP. Ang honorarium po talaga ng isang barangay na katulad po namin na may magkakaiba po kasi. Pero kami po na barangay ay depende sa klase. Ako po ay mayroong honorarium na 797. Oh my God, sabi po ng marami. Ano po, 3,000 totoo po yan, 3,000 lang po inyong honorarium? 3,000 po ang aking honorarium sa isang buwan. Kung probinte mo, isang araw, pag dumating ang latat ng mga, siyempre, ng mga ibang bisita, private man or public, kung ang tara, hindi ka pa rin naman, dahil tayo may ugali na hospitality, yung pa, katulad ng mga problema, ng mga mabilisan na hindi kayo na kailangan kunin mo sa pundo, ay talagang madumot ng bulsa sa kanila. Ayan, yan po yung mga challenge. Ano po? Lahat po kami ng barangay campaign. Kumbaga po, napapatawa po tayo, pero ako po, hindi ko rin maisip. Talagang kung wala sa puso mo yung serbisyo publiko, talagang hindi mo magagawa ito. Dahil hindi lang naman siguro isang bisita, kapitan, ang darating sa iyo sa loob ng isang... Marami po, may national, may provincial, at saka siyempre municipal. So talagang... Siyempre yung mga NGOs pa rin, ayan, siyempre hindi mo naman pwede. Sa amin po sa Pulias din, pinagmamalaki ko, sabi ko pa mga aking mga sanggunian, kung wala mo na ko doon, mangutang mo na, pagbalik nila tira, bayan na natin. So siguro talagang may mga negosyo din naman at ibang pinagkukunan. Pero napaka-challenging po talaga nito, lalo na doon sa may isa kong kilalang kapitan na talagang duty pa siya para lamang po dahil mapakaliit na honorarium, mayroong pamilya na syempre binubuhay, may mga pinag-aaral, ay talagang kung wala po sa puso ng ating mga opisyal ng barangay ang talagang serbisyo sa ating mga kababayan, kahit po ako hindi ko lubos maisip kung paano pagkakasyahin ang 3,000 pesos honorarium sa loob po ng isang buwan, Kapitan. Opo.
At yan, doon sa ating mga kabayan para maalaman natin ano po ay talagang medyo sana suportahan pa natin lubos ang ating mga kapitan, ang ating mga opisyal sa halip na i-bash po natin o kung ano ng mga salita. Bakit hindi po natin bigyan ng lalo pa makapagpapalakas, makapagpataas ng kanilang moral para lalo pa tayong tulungan at suportahan ng ating mga barangay official. Ayan. At dito sa inyong barangay, mostly ano po naman ang mga kinakaharap niyong mga problema at ano naman po yung mga solusyon na inyo pong ginagawa? So far naman, yung adjacent na kabarangay sa droga, wala naman kaming gaanong problema. Although kami patuloy ang pag-monitor at ina-activate natin siyempre yung batak natin. Pero ganun pa rin ang tanong, ano ang naipundo mo dito sa mga batak kasi mga committees naman yan. Pero dahil nga po ako dating galing sa pagpupulis, nagmo-monitor kami ng todo at siyempre ang pinakamahalaga dito ay magbigay ka ng ulat doon sa mga line agencies na siya namamahala dito. Ayan. At talagang napaka-ikli din ng ating oras. Ano po. Pero tanda po natin, hindi lang po ngayon natin makakasama si Kapitan Gilmer Manguera, ang ating napakabait na retired colonel. Ano po. Sa mga susunod po na mga pagkakataon, sapagkat siya po isa nga po na official po ng Liga ng mga Barangay, makakasama po natin siya pag ang ating panauhin ay barangay na mula po sa bayan po ng Buwak. Kaya siguro yung iba pa nating mga gustong itanong kay Kapitan ay atin pong itatanong. At Kapitan, siguro po ay sa inyo po mga mensahe at mga plans and program bago po tayo magtapos para kahit na paano po ay may ideya ang ating mga kababayan sa mga gusto po niyong gawin sa inyong barangay at sa inyo po nasasakupan. Nasa inyo po pagkakataon, Kapitan. Thank you. Maraming salamat muli, Adrian. At ako po ay hinihiling ko ang pagkakataon ito na magpasalamat sa aming presidente ng Liga ng mga Barangay, ang aking Nanay Bulit, Tita Bulit, kung tawagin namin. Kami po kasi sa Liga ng mga Barangay, meron din sariling mga functions na ginagawa. At isa sa aming mga function ay ganitong uri ng gawain na magkameron kami ng information education campaign sa lahat ng 61 barangays ng Bayan ng Buwak. At ganun din po, ang una namin na isa rin gawain ng Liga ng mga Barangay ay magbigay ng welfare sa lahat ng mga opisyalis ng barangay at palakasin ang ugnayan ng non-government at people's organization. Ang Liga po ng mga Barangay ng Bayan ng Buwak ay isa po sa forum na dapat doon paratingin kung ano ang mga plano ng 11 barangay dito sa Bayan ng Buwak. Dito po sa aming samahan ay maganda naman po ang takbo at sa medyo nitong mga nakaraang buwan gusto kong malaman ng aking mga kaliga na hindi po tayo nagkameron ng mga pag-meeting dahil na rin po sa ating pandemic situation. Pero by the last Friday of the month, pipilitin po natin at hihingi natin ng pahintulot sa ating municipal crisis health crisis task force na kung maaari pagbigyan tayo dahil marami tayong gawain na hindi natin bibigyan ng responde o response. Yun po siguro, para po sa mga kabaranggayan, simple lang naman po, alam kong mahirap para sa atin, ganun din po ako, mahirap din para sa akin, pero kinakailangan gawin natin ang ating tungkulin dahil ito po ang ating lakas loob na pinanumpaan dito sa mga bayan-bayan at sa ating mga barangay. Opo. At sa mga susunod po siguro, Kapitan, anyayahan din natin yung ating mga kabarangay dito po sa bayan po ng Buwak para nasuportahan itong ating programang ito, Kap. Yes po, okay. Pararating ko po, kasunod ng pangako ko sa iyo na ito po ay ibibigay natin at bilang parte po ng kanilang response ay talagang hindi na biro-biro ang tutukan na yun. Huwag pakalimutan na muna yung mga honorarium namin na talagang hindi man matagal, napakaliit, 307 sa 3,007 sa isang buwan. Pero ang mahalaga ngayon ay tayo pong lahat sa Bayan ng Buwak ay magkameron ng herd immunity para naman makabalik na sa normal ang ating ipinaglalaban dito sa fight sa laban natin sa COVID-19. Ayan. At maraming salamat po sa ginawa po ninyo na pagbibigay sa atin din ng pagkakataon, Kapitan. At binabati rin pala natin ang ating kagalang-galang na Mayora. May mga babatiin ba po ba kayo, Kapitan, sa inyo po pagkakataon? Sa mga gusto niyo pong batiin? Siyempre po, ang pangunguna po muna ay siyempre ang ating idolo kay Speaker Lord Alan na siya po nagbigay ng mga proyekto na nakita natin dun sa mga pictures. Ang diversion road po sa boarding, maraming salamat po. At siyempre, doon
maraming pinangako niya sa amin na talagang magkakameron ng karamihan po kasi sa bayan ng Buwak. Ibigyan ng ating speaker ng mga multi-purpose basketball court. Salamat ko at siyempre sa aming gobernador at kay Presby na siya po nagbigay ng mga lab, yung mga loan ng assistance venture. Tuwan-tuwa ang ating mga tao at siyempre unti-unti natin nararamdaman ang ating pagbangon sa kabila po ng COVID-19. At po kay Mayora, maraming salamat po. Nagbigay din po pala, gustong ibigay ng lahat. Ang bayan po ng Buwak sa ngayong 2021 ay nagbigay ng 200,000 sa bawat barangay. wow. Wala pong pinili. Lahat ng sitwang barangay bibigyan ng 200,000 para po sa bilang barangay support fund. Yan po ay mga gawain ng ating mga local government. Ayan. At thank you sa napaka talagang sabi nga natin ay malaking puso ng ating mayora din sa inyong 61 barangay. At baka pwede natin batiin na rin natin yung inyong mga kasama sa inyong barangay, Kapitan, ang inyong mga opisyal at syempre ang iyong commander-in-chief. Binabati ko rin po yung aking misis na narating siya po nagsisilbi sa provincial government, sa LND Peso. Sila po yung nagbibigay ng mga uma-assist sa mga programa roon ng ating pamahalaan, lalo na ang Doli Tupad. Binabati ko rin po si Mang Cielo Orilla. Thank you very much sa Doli Tupad na ating na-facilitate ng maaga ang Barangay Buliasnin at kami po ngayon ay nagbibigay na at nagtatrabaho na po ang ating Doli Tupad. Siyempre po galing sa Doli. Ayan. At din po sa ating mga sangguniang barangay, pinangungunahan po ng aking unang kagawad, si Kagawad Jong Erbas, si Kagawad Kino Mabunga, Kagawad Jimmy Chavez, Kagawad Abi Lansangan, at Kagawad Rodel Rosicos, at siyempre ang ating SK Angel Metoral, Secretary Amy, thank you sa pagpupuyat mo at sa aming Treasurer Arlene Mercado. Ayan. At maraming salamat din po sa mga BHERDs at mga volunteers sa barangay ng Buliasnin. Ayan. At Kapitan, gusto pa natin manghaba-habaan itong ating erguhan. Pero inabot na rin po tayo ng oras. Pero sa mga susunod, ay muli niyo po kaming samahan pagka ang guest po natin ay ang atin pong barangay. At siguro po, Kap, may anyayahan po natin sa susunod po na I think every Friday po ang schedule ng Buwak. Oo, para po sa ating mga kababayan. At mamaya antabayanan din po ninyo ang atin pong aksyon, ang atin po palang balita sa sentro ng Pilipinas ay atin pong muling muli po na muli po mapapanood maya-maya po ng kaunti. At siguro ay si Kapitan po pala para po sa ating mga tagapanood ay soon to be ay magiging konsehal na din po ng bayan ng Buwak. Ayan. At sumali tayo. Oo. Para ayan. sa pagtulong. Oo, pero ngayon po tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo sa mga barangay ng ating Kapitan at retired Colonel Gilmer Manguera. Ayan, maraming masalamat po Kapitan at hanggang sa susunod pong muli. Ayan, at sa lahat po ng ating mga kababayan, patuloy po tayo na nag-aanyaya sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy po nating tawag dito, anyayahan po kayo na magkaroon po tayo ng patuloy na pagsuporta dito sa ating programa na Aksyon Barangay. Ayan, at muli sa darating po na Miyerkules at Biyernes, muli po tayo magsama-sama dito lamang sa Marinduque News Network at ako po ang inyo pong kabarangay, ang inyong Kaidran Rosales. Muli po nagpapasalamat at binabati po namin kayo ng isang malusog na araw sa araw po na ito ng Biyernes. Happy weekend sa ating mga kababayan at ating mga kabarangay. At mamaya antabayanan po nyo ang ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Magandang araw, stay safe mga kababayan. Mabuhay po kayo. Aksyon! Barangay! Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong Action Man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay!